Sa isang baryong tahimik at halos walang nakakapansin, may isang lapis na tahimik ding nakahiga sa gilid ng mesa. Hindi alam ng may-ari nito na sa bawat guhit na iguguhit niya, unti-unting magbabago ang takbo ng kanyang buhay. Sa dulo ng baryo ng San Isidro, nakatira si Lino, isang tahimik na binata. Mag-isa siyang namumuhay sa maliit na kubo na gawa sa kahoy at yero. Araw-araw, gumigising siya bago sumikat ang araw upang tumulong sa bukid. Hindi niya sariling lupa, kundi sa ibang tao. Madalas ay kapos ang kanyang kinikita. May mga araw na kanin at asin lang ang kanyang hapunan. Pero kahit ganon, tahimik lang si Lino. Hindi siya pala reklamo. Sa gabi, kapag tapos na ang gawain, umuupo siya sa may bintana at gumuguhit sa lumang papel. Hindi maganda ang kanyang mga guhit, pero doon siya masaya. Iyon lang ang tanging bagay na nagpapagaan ang kanyang pagod. Isang hapon, habang naglilinis siya ng lumang baol na iniwan ng kanyang yumaong ama, may nakita siyang lapis. Itim, makintab, at tila bago pa kahit halatang matagal nang nakatago. Walang kakaiba sa itsura nito, pero nang hawakan niya, parang may init na dumaloy sa kanyang palad. Gabi na noon nang subukan niyang gumuhit. Gumuhit siya ng isang mangkok ng kanin. Simpleng guhit lamang, gaya ng dati. Ngunit kinaumagahan, may nakita siyang mangkok ng kanin sa kanyang mesa. Napaupo si Lino sa gulat. Napatingin siya sa lapis. Sinubukan niyang gumuhit muli. Isang basong tubig. Maya-maya, may basong tubig na sa kanyang harapan. Doon niya napagtanto, ang lapis ay mahiwaga. Ano nang iguhit niya? Nagiging totoo. Sa una, maliit lang ang kanyang iginuguhit. Pagkain, tsaa, sapatos na hindi butas. Unti-unti, gumaan ang kanyang buhay. Hindi na siya gutom, hindi na siya nanginginig sa lamig tuwing gabi. Ngunit, habang tumatagal, nagiging mas malaki ang kanyang mga guhit. Isang malaking bahay. Isang aparador na puno ng damit. Isang supot ng barya na hindi nauubos. Hindi niya napansin na bihira na siyang lumabas ng kubo. Hindi na siya tumutulong sa bukid. Hindi na siya gumuguhit dahil sa saya, kundi dahil sa pangangailangan at pagnanais. Isang araw, naisip niyang iguhit ang pinakamalaking bagay na kanyang pinangarap. Isang buhay na walang hirap. Gumuhit siya ng buong magmamag. Pagod ang kanyang kamay, ngunit hindi siya tumigil. Pagsikat ng araw, naputol ang dulo ng lapis. Sinubukan niyang itasa, ngunit bigla itong naging abo. Sa isang iglap, naglaho ang lapis sa kanyang palad. Nagulat si Lino. Lumingalinga siya sa paligid. Unti-unting nawala ang mga bagay na iginuhit niya. Ang sobrang pagkain, naglaho. Ang aparador, naging hungkag. Ang bahay, bumalik sa dating maliit na kubo. Naiwan si Lino na mag-isa, hawak ang papel na puno ng guhit, ngunit wala ng saysay. Doon niya naramdaman ang bigat sa dibdib, hindi dahil nawala ang mga bagay, kundi dahil nawala rin ang mga araw na masaya siya kahit kaunti lang ang meron. Kinabukasan, bumalik si Lino sa bukid. Mabagal ang kanyang kilos, pero magaan ang loob. Sa gabi, gumuhit siya muli. Hindi gamit ang mahiwagang lapis, kundi gamit ang simpleng uling. Gumuhit siya ng araw, ng palay, at ng kanyang sarili na nakangiti. Ngumiti rin siya sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon. Tahimik ang gabi, ngunit payapa ang kanyang puso. Hindi lahat ng biyayang madaling makuha ay nagbibigay ng tunay na ligaya. Minsan, ang sapat ay mas mahalaga kaysa sobra.